Narito na ang maiinit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pamamaril sa parking attendant sa HN Nueva Ecija, sa pool sa CCTV. Banggaan ng kotse at tricycle sa Lawag City, nahuli kam. Ilang bahay sa Zambales, bubong na lang ang kita matapos matabunan ng lupa. At 53 lugar sa bansa, kabilang ang Pampanga, nagdeklara ng state of calamity. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mahigit 50 lugar sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Nakatutok, CJ Torida. Imbes na sasakyan, bangka na ang gamit sa subdivision na ito sa San Simon, Pampanga. 2 linggo na raw nalubog sa baha ang subdivision. Ayon sa mga residente, ngayon lang daw nila naranasan ang ganito kataas na baha. Abot baywang ang baha sa iba pang bahagi ng San Simon. Pinasok ng tubig pati ang barangay hall ng Santa Monica. Sa barangay na ito, ipinagluluksa ang 1 taong gulang na bata na nalunod sa baha gabi noong linggo. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayang nakalabas ng bahay ang kanilang bunso. Di rin po namin talaga na mangyayari din yun sa bata. Naka-diaper po siya. Kaya siguro, nung time na yun nalunod po siya kasi napuno po ng tubig yung diaper niya. Napabigat po. Sa bayan ng Mexico, umapaw ang ilog sa barangay San Lorenzo. Sandamakmak na basura ang naanod. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 50% ng mga barangay sa Pampanga ang lubog sa baha. Halos 1 milyong individual ang apektado, 3 ang nasawi. Nasa 1.4 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Nauna nang nagdeklara ang Pampanga ng state of calamity. Ayon sa NDRRMC, hindi bababa sa 53 lungsod at bayan sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Bataan. Sa tala ng provincial government, 8,000 residente ang lumikas dahil sa pagbaha sa 70 barangay sa 8 bayan at lungsod. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Bulacan. CJ Torida, One North Central Luzon. Pasintabi po, mga kapuso, dumarami na ang mga tinatamaan ng alipunga sa Dagupan City dahil sa hindi pa rin humuhupang baha. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, patuloy ang monitoring ng mga health authorities sa mga evacuees at residente dito sa Dagupan City para maiwasan yung pagdami ng kaso ng flood-related infections lalo na may pagbaha pa rin sa ilang mga lugar. Nadatnan namin si Nanay Marites sa labas ng evacuation center sa Dagupan City kaninang umaga. Nakasuot ng medyas si Nanay Marites. Proteksyon daw niya ito para hindi lumala ang kanyang alipunga. Nakuha raw niya ito sa kalulusong sa baha. Hindi ako nakapagbuta. Maghapon lang yun. Naguhugas ng mainit na tubig tapos minimidyasan ko pag nagamutan na. Tuwing may baha, asahan na raw na may mga tatamaan ng alipunga dahil sa hindi maiwasan na paglusong sa tubig ayon sa health authority. May mga fungal elements po kasi na maaaring nandoon po sa tubig baha at maaari pong kumapit doon sa mga paa ng ating mga biktima. Yan po yung pinakagusto ng ating fungi, yung mamasa-masa at maruming environment. Maliban sa alipunga, pinangangambahan din ng mga residente ang pagtama ng leptospirosis. Si Nanay Ofelia, hanggat maaari raw ay iniiwasan niyang lumusong sa baha. Lalagyan ko po ng langis itong mga singat-singat ng aking paa pag ako man sa lumulusong hanggang dito lang. Mahirap kasi pag walang langis, didikit yung bakterya sa paa. Sa datos ng DOH Ilocos Center for Health Development, umabot na sa 85 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa rehiyon mula Enero 2026. 6 sa mga tinamaan ng sakit ang nasawi. Bagamat bumaba ng 52% ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025, maigpit pa rin ang paalala ng mga health authorities sa publiko upang makaiwas sa sakit.
Rekomenda po natin na yung pagsusuot po ng protection. So magsuot po tayo ng bota para hindi po tayo nakasubmerge doon sa maruming tubig. Chris, sa pagkukumusta naman natin sa mga evacuation center dito sa Dagupan City, katulad na lang dito sa People's Astrodome, ay napag-alaman natin na 24/7 na may nagbabantay sa kanila rito na kawani mula sa City Health Office para i-check din yung kanilang mga sitwasyon at yung kanilang mga pangangailangan. Bagamat humuhupa na raw kasi yung tubig baha sa ilang mga barangay, ayon sa mga residente na naririto pa na galing sa Barangay Lasip Grande, ay umaabot pa hanggang dibdib ang antas ng tubig baha, kaya hindi pa sila inaabisuhan na umuwi sa kanilang mga bahay. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa parking attendant sa Jaén Nueva Ecija. Nakaalerto, CJ Torida. Sa kuha ng CCTV na hawak ng pulisya at ng lokal na pamahalaan, makikita ang isang lalaking naglalakad papalapit sa isa pang lalaki sa kalsadang papasok sa isang establishmento sa Barangay Poblasyon, Jaén Nueva Ecija umaga kahapon. Ilang saglit pa, pinagbabaril ang nilapitang lalaki. Tumakbo palayo pero sinundan pa ng putok. Mabilis na umalis ang gunman sakay ng motorsiklo. Nasawi ang biktima. Kinilala ang biktima na 35 anyos na parking attendant at residente ng Barangay Sapang. Matagumpay ang isinagawang offline bakod ng PNP laban sa mga sospek. Hawak na ng autoridad ang mga sospek kabilang ang umano'y mastermind. Natukoy ang mga sospek matapos magsagawa ng backtracking sa CCTV footages. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Tumanggi rin munang magbigay ng pahayag ang pulisya dahil patuloy pa rin daw ang kanilang pag-iimbestiga sa mga naarestong sospek. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang mga sospek na nasa kustodiya ng PNP. Isa sa mga tinitinang motibo sa krimen ay ang dating alitan ng biktima at ng mastermind. Ito ay isang isolated case lamang po at hindi naman ito ay pangkaraniwan science o isolated case po ito at siyempre ang nahayaan natin ng kapulisan dahil sila ang may mandato para sa pagre-resolve ng mga ganitong insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Nananatiling lubog sa baha ang mga pananim na palay sa Bangaldan, Pangasinan. May ulat, Jasmine Gabriel Galban. Nanlulumo si Mang Rehinto habang pinagmamasdan ng kanyang palayan sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Halos 3 linggo ng lubog sa baha ang kanyang mga tanim na palay. At kahit pa humupa ang baha, wala na raw siyang mapapakinabangan sa kanyang mga tanim. Wala nang pananim. Wala nang pula na itatanim. Nalubog sa baha po, ma'am. Dahil dito, hindi mo na raw magtatanim ngayong cropping season ang mga magsasakang binaha ang mga palayan. Sa second cropping na lang daw sila magtatanim ng palay dahil posibleng tatagal pang epekto ng hanging habagat. Problema pa ng ilang magsasaka ay ang hindi nila pag-apply sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, kaya wala silang aasahang tulong pinansyal, liban na lang kung may manggagaling sa Department of Agriculture at lokal na pamahalaan. Wala na, sa second crop na lang, babawi. O ba pa, malalim pa. Sa monitoring ng lokal na pamahalaan, aabot sa mahigit 13.5 million pesos ang danyo sa agrikultura sa bayan. Pinakamalaki na italang danyo sa mga tanim na palay. Top priority po yan ng ating pamahalaan, most especially in the national and provincial government, na inuuna din sila. It's more important kasi they're the ones putting food on the table. Tiniyak ng LGU ang tulong na ipamamahagi sa mga magsasaka sa oras na matapos ang assessment at validation sa mga taniman na apektado ng pagbaha. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bahagyang bumaba ang antas ng tubig sa Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Nananatili pa rin ang baha sa iba't ibang bahagi ng bayan pero inaasahan ang paghupa nito sa mga susunod na mga araw kung magtutuloy-tuloy ang nararanasang magandang panahon. Samantala, namigay ang lokal na pamahalaan ng mga gamot sa mga evacuee at mga residente, lalo na sa mga hindi maiwasan ang paglusong sa baha.
Huli sa CCTV ang banggaan ng tricycle at kotse sa isang intersection sa Lawag City. Sa video, makikita ang isang tricycle na huminto para tumawid sa primary road. Sumunod ang isang kotse. Pero sa halip na huminto, dumiretsyong tumawid sa kabilang kalsada. Sakto naman ang pagdating ng tricycle at dito nabangga ang kotse. Sinubukan pa umiwas ng tricycle pero natamaan pa rin ang kotse. Nakababa agad ang mga pasahero ng tricycle. Ayon sa pulisya, madalas ang aksidente sa lugar kaya pinag-iingat ang mga motorista. Hiling din nila sa lokal na pamahalaan na maglagay ng speed hump sa lugar. Ilang bahay sa San Marcelino, Zambales, bubong na lang ang kita matapos matabunan ng lupa. Sundan sa report ni Joel Fernandez. Nabaon sa lupa ang ilang bahay sa San Marcelino, Zambales. Bubong na lang ang kita sa Barangay Santa Fe kasunod ng pananalasan ng hanging habagat. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, catch basin ang residential compound ng malakas na agos ng Santa Fe River na may dalang buhangin at sediment. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan dahil nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente. Bahagya namang humupa ang lampas taong baha sa ilang bahagi ng Hermosa, Bataan. Kanya-kanyang linis sa mga residente para tanggalin ang mga putik na iniwan ng baha. Ang ilan sa kanila, baha rin ang ginamit para tanggalin ang tinatawag nilang labok o lupang galing sa bundok. Kahapon hanggang tuhod pa rin ang baha sa pagitan ng Barangay Daungan at Almacen. Sa tala ng provincial government, 8,000 residente ang lumikas. 20 ang sugatan habang 70 barangay sa 8 bayan o lungsod ang binaha. Pinag-aaralan ngayon ng LGU ang 54-kilometer coastal defense system bilang solusyon sa pagbaha. Joel Fernandez, One North Central Luzon. 368 million pesos na danyo sa agrikultura ang naitala sa Cordillera Region dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report. Kalbaryo sa mga magsasaka ang naging epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa kanilang mga pananim. Sa datos ng Department of Agriculture Cordillera, umabot na sa 368 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC, ramdam ng mga negosyante ang epekto ng kalamidad. Maraming negosyante ang nalugi dahil sa kakaunting supply, mataas na gasto sa transportasyon at pagkasira ng ilang produkto. Medyo matumal ang bintahan namin ngayon kasi nang dahil sa ulan. Malulugi kami kasi siyempre malulusawan kami. Madaling masira ang mga gulay dahil sa pagkabasa at matagal na pagbiyahe sa mga ito. Kaya napipilitan ang ilang magsasaka at traders na ibaba ang presyo upang kahit papaano ay makabawi kahit konti. Gayunman, ayon sa Trading Operations Division ng BAPTC, unti-unti na raw nadaragdagan ang dumarating na supply sa bagsakan. Posibleng dumami pa ito dahil sa banta ng bagyo. Ginagawa ng mga farmers para nagha-harvest na sila sa mga pananim nila na pwede nang ma-harvest para makaiwas sa pagbiyahe during the typhoon. Halos pareho rin ang sitwasyon sa mga lowland vegetable ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. So yun ang problema natin siguro mga 2 weeks time. Mga dapat ma-harvest ng 1 week to 2 week in advance harvest nila. Kaya maraming hindi pa mature pumunta sa merkado. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Localized suspension o school-level suspension ipatutupad sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. 3 linggo nang walang in-person klase sa iba't ibang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Sa unti-unting pagbuti ng panahon, umaasa ang lokal na pamahalaan na makakabalik na sa paaralan ng mga learner. Katuwang ang DepEd, nagsagawa ang LGU ng assessment sa mga paaralan kahapon. 90% daw ng mga paaralan handa na sa pagbabalik eskwela ng mga learner matapos ang ilang linggong class suspension dahil sa epekto ng masamang panahon. May ilang eskwelahan na lubog pa rin sa baha kaya hindi pa nire-rekomendang gamitin ng mga learner. Maaari raw patupad ng school-level suspension. There's this department order also, yung mga localized suspensions. Meron din authority ang ating mga
school heads kung makita nila talagang unfit pa for classroom So we have the alternative modes like the face-to-face para mas makita kung safe na talagang makabalik ang ating mga pupils and students. Kahit pa ilang linggong walang pasok, posibleng hindi raw baguhin ang schedule ng eksaminasyon ng mga learner. Nakaschedule sa August 28 at September 1 ang Term 1 examination base sa nilabas na 3-term school calendar. Yung bagay na yan kasi ma'am ay naipaubaya na po sa panig po ng mga teachers po natin. In accordance na po yan ma'am sa kanilang learning continuity plan kung paano po yung mga strategy na gagawin po nila. Sakaling meron ng face-to-face classes sa Lunes, hihigpitan ng seguridad sa mga paaralan sa Region 1. Mas okay yon. Sana doblehin yung check nila. Tapos dapat may mga pulis din na nasa loob or mga barangay, ganun, para naman ma-safe yung mga estudyante. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ilang residente ng Dagupan City nagsimula ng mag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig Fund. Sundan sa report. Nag-aalok ang Pag-ibig Fund ng calamity loan sa mga miyembro nito na apektado na nagdaang mga bagyo at patuloy na umiiral na habagat. Kabilang sa mga kwalipikado mga residenteng nakatira sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Maaaring makahiram ng hanggang 90% ng kanilang kabuang ipon. Ito po ay pinansyal na tulong sa mga miyembro po natin na naapektuhan po ng kalamidad. Yun nga po sa ngayon talagang nararamdaman po natin yung epekto. And may 3 po tayo na bayan dito sa Pangasinan. Yun nga po yung nadeklara. Number 1 po ay si Dagupan City, si Santa Barbara, tsaka si Mangaldan. Nagdagdag na rin sa nagdeklara ng state of calamity ang Bugalyon. Nagsimula na mag-apply ng calamity loan ang ilang miyembro. Para makaano rin po sa nangyaring kalamidad na ito, makatulong din po. Kada araw, umaabot sa hanggang 50 applications ang ipinoproseso ng tanggapan. Sino ba ang qualified na mag-declare or mag-avail nitong Pag-ibig Calamity Loan Program? Yung mga miyembro po natin na active members na may 12 months na kung saan sila po ay nakatira or naka-assign sa trabaho sa mga nabanggit na lugar. Merong interest rate na 5.94% ang calamity loan. Nasa 24 hanggang 36 months ang payment terms at ang unang bayad ay sisingilin pagkatapos ng 2 buwan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Simula Setyembre, mapapanood na sa GMA Network ang comedy talk show na Gandang Gabi Vice. Super excited na si Vice Ganda dahil mas magiging malawak ang viewership ng GGV. Dadami rin daw ang mga pwede niyang maging guest sa show, kabilang na ang ilang kapuso stars. Sino-sino kaya ang napupusuan niyang maging guest? Madami. Siyempre, meron akong Michael V. Lagi yung Michael V, nasa listahan ko lagi yan. Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. Diba sila? Alden, yung mga... May maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars. Mga kapuso, may inaasahang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, base sa 4-day trading, 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. Piso naman hanggang 1 peso and 50 centavos ang inaasahang taas presyo sa gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ang final price adjustments. Patay na ng matagpuan ng isang babae at 2 niyang batang anak sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Tutukan sa report. Sa masukal na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, nakita ang sasakyang ito kahapon. At sa loob ng sasakyan, natagpo ang patay ang 31 taong gulang na babae at 2 anak na edad 9 at 4 na taong gulang. Ayon sa barangay, pinuntahan nila ang lugar matapos nakatanggap ng tawag bandang 2:00 kahapon. Pagdating ko po dito marami na pong tao at marami na pong mga pulis. Nung dumating piso ko,
Makita po sa taas, nag-traffic na po kasi kami sa taas. Kagabi, nagsagawa ng case conference ang pulisya sa San Rafael Municipal Police Station para sa kanilang investigasyon. Inimbitahan ang mga kaanak na mga biktima. Wala pang inilalabas na pahayag ang pulisya patungkol sa insidente habang gumugulong ang investigasyon. Ayon naman sa kaanak ng mga biktima na hindi na humarap sa kamera, iuuwi sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan ang labi ng mga biktima. Paniwala ng barangay, iniwan na ang nasabing sasakyan gabi pa lang ng Miyerkules, August 19. Pinag-aaralan daw ng barangay na maglagay ng CCTVs at magdagdag ng ilaw sa lugar. Kasi daan po ito ng mga nag-aalaga ng mga baka. Siguro po maghihigpit po siguro sa nangyari nito. Kasi para hindi na po siguro maulit yung ganitong nangyari kahapon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, patuloy pong binabantayan ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang severe tropical storm na may international name na Sodel. Sa layong mahigit 2,000 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Wala pa yang direktang epekto sa bansa, pero posible itong pumasok sa PAR sa weekend at maging susunod na bagyong Obet. Samantala, patuloy ang pag-ira ng habagat na bagamat humina, posible pa rin magdulot ng maulap na panahon na may mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang hanggang katamtamang ulan sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa Central Luzon. Sa Zambales at Bataan, may tsansang tumagal ang ulan hanggang gabi, kaya iba yung pag-iingat po. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nationwide School Safety Drill isasagawa sa August 25 ayon sa DepEd. Tunghayan sa report. Inusisa sa Senado ang mga naging pagkukulang umano kaya nangyari ang pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga nitong Martes. Isa sa mga kinuwestiyon sa pagdinig sa Senate Committee on Women ang hindi agad pag-takedown sa live stream video ng pamamaril. Paliwanag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, inabot ng 14 na minuto bago ito ma-takedown ng Meta dahil wala raw jurisdiksyon ang pamahalaan sa social media platforms. Hawak na raw ng pulisya ang gadgets ng shooter para isailalim sa digital forensic examination. Pinuna rin ang pagkukulang ng eskwelahan dahil naipasok ng bata ang mga baril nang hindi dumaan sa campus security inspection. Dahil sa mga karahasan sa eskwelahan, magsasagawa ng nationwide school safety drill ang Department of Education sa August 25. Nakatakdang makiisa sa school safety drill ang Dagupan City Police Office. Sa katunayan, nakakasa ang kanilang Implan Ligtas Eskwela alinsunod sa kautusan ng Police Regional Office 1. Layunin nitong magtakda ng iisang emergency response protocol sa mga paaralan. Kabilang sa tinututukan ang mga insidente ng karahasan at krimen gaya ng pananaksak, banta ng bomba, pamamaril at hostage taking. Pag meron pong nangyari na gano'n, huwag po tayo basta-bastang umalis sa kanyang room. Napakalmado po. Bilang isang magulang, natatakot din po rin kami para sa mga anak namin. Maganda nga po yun para kahit papaano safety yung mga bata. Nakapaloob din dito ang koordinasyon ng PNP sa Department of Education, Commission on Higher Education, TESDA, LGU at Emergency Medical Services. As soon as na makabalik na sa face-to-face class yung sa schools, kakoordinate kami sa mga principal kung kailan sila pwede or kailan sila available na. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isinusulong ang pagbibigay ng hazard pay, standby on-call compensation at libreng pagpapa-ospital sa mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM tuwing may kalamidad. Batay sa House Bill 2269 o Magna Carta for Public DRRM Workers na iniahay ni Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas, ipinapanukalang makatanggap ang mga rescuer at first responders sa high-risk search, rescue o retrieval operations ng hazard allowance na hanggang 25% ng kanilang arawang sahod at bayad na kalahating porsyento ng regular na sahod kapag nasa standby alert o on-call. Dapat din daw makatanggap ang field personnel ng full subsistence allowance, monthly laundry allowance, 5% longevity pay increase sa kada 5 taon ng serbisyo at libreng living quarters o housing allowances
kapag ipapadala sa ibang lugar. Bibigyan din sila ng libreng annual medical, mental at psychosocial examinations, hospitalization treatment, at mga gamot para sa mga sugat o sakit na makukuha dahil sa trabaho. Sakop ng panukala ang lahat ng public disaster personnel mula sa permanent status hanggang contract of service at job order workers. Dapat daw nabigyan ang mga nasabing benepisyo ang mga manggagawang nalalagay sa panganib ang buhay para mailigtas ang ibang tao. Arestado sa Guimba, Nueva Ecija ang 58 anyos na babaeng may warrant of arrest para sa kasong grave threat. Ayon sa pulisya, nangyari ang pagbabanta ng suspect noong Hunyo. Wala silang ibinigay na detalye ukol sa biktima. Naaresto ang akusado sa Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Santa Veronica. Wala pang pahayag ang akusado na nasa kustudiya ng Guimba Police Station. Mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng buhawi sa Basista, Pangasinan, unti-unti nang nakakabangon. Silipin sa report. Madaling araw noong August 9, nang manalasa ang buhawi sa Basista, Pangasinan. 10 barangay ang dinaanan ng mapaminsalang buhawi. Nasira ang bubong ng ilang kabahayan. 45 pamilya ang apektado, kabilang ang pamilya ni Mang Jerry. Nung natanggalan ng bubong, nilapad ng hangin. Dito nakisilong lang sa kapitbahay. Nung habang hindi ko panibalik yung bubong. Practically, mga 45 families are affected kasi nawalan sila ng bubong, yung iba nawalan ng bubong ng bahay nila, partly. Wala namang totally damaged. Matapos ang ilang linggo, unti-unti nang nakababangon ang mga apektadong residente. Binigyan natin sila ng 5 kilos na bigas at mga noodles, mga food packs para sa kanilang pag-uumpisahan ulit at habang nire-repair nila at naghihintay tayo ng tulong sa taas. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. The LGU Basista is doing the best we can masuportahan, matulungan sila. Sa abot ng aming makakaya, we are planning to look for a financial support at makapagbigay kami ng tulong sa kanila. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Cuteness overload ang viral video ng tila instant connection ng batang si Malcolm Zion at sa fur baby na nakalaro nito sa isang cafe sa Taguig City. Ayon kay Youth Scooper Shira, mahilig talaga sa aso ang isang taong gulang niyang pamangkin. Kaya naman agad nitong nilaro ang aso sa cafe. Kwento niya, buong oras silang nasa cafe at naglalaro lang ang kanyang pamangkin at ang aso doon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.